Sa isang tanyag na advertisement ng kape, tinatanong doon, bakit ka o para kanino ka gumigising sa araw-araw? Siyempre, karaniwang tugon doon, gumigising ako araw-araw para sa pamilya. Pero bago ako magtrabaho para sa aking pamilya, nagkakape muna ako. Mga kapatid, ilang linggo na ang nakararaan, paulit-ulit itong sinasabi ni Jesus na siya ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At ito ang kanyang sinasabi, siya'y nabubuhay para sa Ama. Ibig sabihin, nung siya'y bumaba dito sa lupa, gumigising siya sa araw-araw para sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Yun lamang ang tanging dahilan kung bakit nandito siya. Kaya ito ang pinapaksa, mga kapatid, ng lahat ng pagbasa mula sa una hanggang sa Ebanghelyo para sa linggong ito. Bagamat ito'y inuulit-ulit linggo-linggo, ang pag-uulit-ulit ng isang bagay sa Biblia ay nangangahulugan lamang kung gaano kaya ang kaimportante ang sinasabing ito. Ano bang unang sinasabi ng Pag-asa in summary? Na ang kaganapan ng buhay ay nagmumula sa Diyos at wala nang iba pang pagmulan ang ganap na buhay. Kaya gigising tayo araw-araw, hindi lapang para magtrabaho. Gumigising tayo at nagtatrabaho, kumikilos, marami tayong ginagawa dahil sa Panginoon. Una't higit sa lahat. Kaya nga, meron tayong tinatawag na morning prayer. At alam niyo ba kung bakit ang breakfast ay tinatawag na breakfast sa English? Ang ibig sabihin ng breakfast is to break the fast. Magdamag ka kasing hindi kumain, natulog ka lang, at gutom ka na pagising mo sa umaga. At para i-break mo yung fast na yon, ang dapat unang mamutawi sa iyong bibig ay hindi pagkain o kape, kundi ang magpuri at magpasalamat sa Panginoon. That is how we normally have to break the fast every morning. Una, tigit sa lahat, Diyos ang uunahin natin sa mga probinsya at maging dito sa atin sa Kamaynilaan, yung mga matatanda na, yung may mga gulang na karaniwan, inuuna nilang magsimba sa unang misa para sa kanila bago sila mag-almusal at i-break yung fast bago sila mag-breakfast. Kinain na nila ang katawan ni Kristo at handa na silang simula ng isang bagong araw na punong-puno ng buhay. Dahil kung sinasabi ni Jesus na siya ang pwedeng magbigay at siya lamang ang pwedeng magkaloob ng ganap na buhay, bakit tayo kung saan-saan hinahanap ang ganap na buhay? At ano ba ang ganap na buhay, mga kapatid? Siyempre, ang ganap na buhay ay buhay na masaya. At hindi lang masaya, buhay na puno ng kahulugan, kabuluhan. At yan ang maliwanag na sinasabi ni Jesus, nabubuhay siya para sa Ama. At ang Ama ang nagbibigay ng buhay sa Kanya. Kaya tayong mga mananampalataya, ito rin ang propesyon na dapat nating pinaniniwalaan
Mabubuhay tayo lamang para sa Diyos. Dahil ang taong nabubuhay sa Diyos ay hindi lamang magkakaroon ng totoong buhay na ganap at buhay na walang hanggan, kundi dahil dito, pwede siyang mabuhay para sa kanyang asawa, anak, pamilya, sa komunidad, para sa trabaho na may dedikasyon at katapatan, at wala siyang hinahangad kundi ang maibigay ang kapurihan at kaluwalhatian sa kanyang mga gawain sa araw-araw. At napakahalaga nito mga kapatid. Dahil hindi naman talaga natin mahahanap sa mga bagay na ating kinahuhumalingan ang ganap na buhay. Yung tipo bang wala ka ng ibang inaasam. Tayong mga tao, ang dami-dami nating inaasam sa buhay. Gusto kong magkaasawa ng maganda, ang trabaho, stable. Gusto kong makatapos ng pag-aaral. Ang dami nating pinapangarap at hinahangad. Pero sinasabi nga palagi, hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos sa sumasayo ay nangangahulugan na nagiging totoo ang sinasabi ni Kristo na mabubuhay tayo para sa Diyos at ang Diyos ay isa sa atin. At yun ang nagbibigay ng totoong ganap na buhay sa atin. Kaya huwag tayong masyadong magkakamali na hanapin ito maging sa mga taong mahal natin. Hindi nila pwedeng ibigay ang pwedeng ibigay ng Diyos ni katiting. Kaya hindi tayo pwedeng masyadong demanding sa ating kapwa. Pero kapag tayo ay pinananahanan talaga ng Diyos at ng Kanyang Espiritu, tulad ng Diyos, magiging mapagbigay na rin tayo. Maibibigay na natin ng buo ang ating sarili una para sa Diyos at para sa kapwa. At dahil dito, natutupad ang kautusan at nagaganap ang katuparan ng sinasabi ni Jesus na siya ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi na mamamatay ang kumakain ng kanyang laman, sapagkat mismo si Kristo ay sumasa atin na at tayo ay mabubuhay na. Hindi kung para kanino o kung sino, kundi para sa Kanya lamang. Yan mga kapatid ang mabigat na profession o profession ng isang taong totoong mananampalataya. And everything that we do, we should always seek and please God at sundin ang Kanyang kalooban sa mga ito. Hindi naman tayo pinipilit ng Diyos, inaanyayahan tayo. Pero sino ba sa atin ang hindi naghahanap ng buhay na ganap, makabuluhan, masaya, mapayapa, kakaiba sa kapayapaan, kasiyahan na ibinibigay ng mga bagay na lumilipas at mga bagay na nakikita natin, nakakamtan sa ating pagpupunyagi. At tama nga ang sinasabi ng Panginoon, ano nga bang mapapala ng tao, makamtan man niya ang lahat ng yaman sa mundo, kung mawawala naman siya ng kaluluwa. Kapag ang tao kasi walang kaluluwa, walang kahulugan at kabuluhan ng kanyang buhay. Parang isang buhay na patapon. At gusto ba natin ng ganitong uri ng buhay? Nakaka-stress yata yun. Dahil kahit saan katumingin, kahit anong gawin mo, parang walang kabuluhan ng lahat. Mauuwi ka lang sa matinding depression,
At dahil wala namang kahulugan at saysay ang buhay mo, baka wakasan mo na lamang ito o hayaan mo na lamang hindi ka na magsumikay sa buhay dahil sa sinasabi mo, naniniwala ka, wala naman ang mangyayari sa buhay ko. Mga kapatid, may pinapangyari palagi ang Diyos sa ating buhay. Maniwala lang tayo na siya'y ating buhay at kaligtasan at siya'y unti-unting kikilos para sa atin. At ito ay mahalaga, kaya inuulit-ulit sa mga pagbasa at ebanghelyo, linggo-linggo. Si Kristo lamang ang totoong maaasahan, masasandalan sa lahat ng panahon dahil siya ang ating buhay at kaligtasan.